5 kilo ng pinatuyong marijuana na nagkakahalaga ng 150,000 piso ang nakuha ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 12. 4 katao ang timbog sa naturang operasyon. Dahil ito ang Hataw Balita. Paket-paketeng pinatuyong dahon ng marijuana ang nagkumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 12 alas 10 ng umaga sa Silway Fatima, Casilak, Barangay Dadiangas West nitong syudad. Ayon sa Public Information Officer ng PDEA 12, isang Juni Ortega ang nabilhan ng kanilang kasama. Agad namang sinulong ng PDEA agent ang bahay nito at bumungad ang 26 na pakete ng marijuana. At sa paghahanap pa nila, nakuha rin ang isang pulang plastic na ito na puno na ipinagbabawal na dahon na nanggaling pa umano sa bayan ng Tampakan, South Cotabato. Ang modus nila nito, kukuha sila sa area ng Tampakan or sila ang hahatiran dyan, and then nire-repack nila and yun, ibibenta nila ulit. Hindi natin talaga alam yung exact location sa Tampakan, pero we have reports na from doon banda, sa bundok doon galing ang mga marijuana. Kasamang nahuli ang magkapatid na Ricky Ternate at Roland Ternate. Kasama rin si Fernando Costardo na anotado na sa iligal na gawain. Todo tanggi naman ang mga ito. Nasa kanila ang marijuana. Ngunit sa huli, inamin naman nila na nagbibenta sila nito. Diyan mo nas bigas. Oo. Pero nagbibenta po ba kayo? Runner lang, isugo lang. Runner kayo? Dalandang. Bakit kayo nagbibenta? Bakit kayo nagra-runner? Isugo lang. Alam nyo na bawal ito. Alam nyo na, marijuana yung binibenta ninyo. Ano niraramin nyo, ginasugo sa inyo. Pero bakit nakabenta ng ganyan mama mo? Ha? Pinamibenta rin sa kanya, sir. Magkano din benta? Ano na ng picture ko? Parang kinamurap. Ha? Okay, sir. Wala na akong alam dyan. Basta... Habang noong dinala papunta ng sasakyan upang dalhin patungo sa PDEA headquarters, ang nabilhan ng marijuana, todo iyak naman ang anak nito. So, we will file Section 5 against Juni Ortega and Section 11 and 26 dun naman sa mga kasamahan niya. Kung hindi raw nahuli ang mga ito, posibleng magpapatuloy pa rin ang iligal na gawain ng mga ito sa lugar at marami pang taong malululong sa droga. Doble dagok ang nararanasan ngayon ng mga residente sa isang purok sa Barangay Kinilis, Pulumulok, South Cotabato. Dahil maliban sa forest fire, wala pa silang supply ng sapat na tubig. Halos kada taon na lamang di umano kung ito ay kanilang nararanasan. May Hataw Balita si Jen Soles. Mahigit 60 pamilya sa Purok 1, Barangay Kinilis, Pulumulok, South Cotabato ang umaasa na lamang ngayon sa rasyon ng tubig mula sa Bureau of Fire sa bayan ng Pulumulok. 4 na buwan na umanong walang dumadaloy na tubig mula sa spring kung saan naging source ng mga residente. Kwento ni Aling Juliet, bawat panahon ng tag-init umanong nararanasan nila ang mawala ng supply ng tubig. Dumarami na rin ang mga residente sa kanilang lugar kaya hiling nila na mabigyan sila ng karagdagang water supply system. Ang tubig namin kunti na lang. So, we need additional nga source of water supply. Muna ang na makita ko nga we need source of water supply. Another source of water supply kasi marami na ang mga constituent dito. Kahit na may kalayuan ang Barangay Kinilis mula sa sentro ng bayan ng Pulumulok, nirarasyonan ito araw-araw ng kawani ng Bureau of Fire. Malinis at maaaring inumin ang tubig na dala nila na nagmula sa Water District ng Pulumulok. Safety naman po yan. Nasa kwan po yan. Tubig po galing po yan sa ating water district. Malinis po na potable naman po yan. Gabi pa lang nakapila na di umano ang mga balde at timba habang hinihintay ang rasyon ng tubig kinaumagahan. Laking tuwa naman ang makikita sa mga mata ng mga residente sa pagdating ng fire truck sa kanilang purok. Masaya kasi binigyan kami ng tubig, rasyonan kami. Kasi wala talaga kaming tubig. Sana araw-araw na to. Sapat na to pero mas mabuti kung madagdagan pa to para masaya yung tao ba. Di na umano bago sa mga residente ang mawala ng supply ng tubig sapagkat taon-taon na lang nila itong nararanasan. Kaya panawagan na lamang nila sa gobyerno na matulungan sila sa kanilang problema na halos kada taon na lang kung kanilang nararanasan. Sana maglagay ng yung water yung deep well,
Yun pa ang problema dito. Ang kailangan namin siguro sa tulong ng aming mga barangay official dahil sila ang inatasan na at saka sila ang may right na sumbong doon sa mga highest official. So siguro sila ang mas may malaki na magagawa para nga matulungan kami na maka-put up ng another source ng water supply. Ang barangay Kinilis matatagpuan malapit sa paanan ng Mount Matutob kahit na malamig ang panahon sa kanilang lugar. Nararanasan naman nila ang matinding bagsik ng El Nino ngayon at doble dagok pa nang magkaroon ng forest fire sa 3 purok nito. Jen Solis, Brigada News. Pila-pila ang mga empleyado ng gobyerno sa unang araw sa pag-a-apply ng calamity loan. Ito'y matapos na naaprubahan na ang nasa 200 million peso na budget para dito. May hataw balita si Faith Dandoy. Pumila ang ilang empleyado ng gobyerno para sa pag-apply sa calamity loan. Paano ba naman kasi naaprubahan na ang nasa 200 million pesos na ibinudget ng Government Service Insurance System o GSIS na ginarantiya sa mga regular employees ng gobyerno para makautang. At ng miyembro natin na taga-Gensan all government employees, ito na ho yung pinaka-aantay nating lahat. Ongoing na yung first day ng granting natin ng calamity loan, that's up to May 5. Tapos, ngayon hindi lang members, pati pensionado natin. Maging ang tagapamahala ng Human Resource Management and Development Office na si Lea Tulimao ay nasiyahan din para dito. Dahil nga sa matagal na paghihintay ng mga empleyado na ito'y maaprubahan. Humingi din ito ng paumanhin sa pagiging delay ng approval. Actually, the delay dyan, supposedly nga mga 2 weeks or 3 weeks ago pa, say after the ordinance was passed by the SP, the GSIS already called the LGU para sabihin na i-process only nang mag-submit kami ng mga documents doon may nakulangan ng konti. So, I think nakumpleto na ng pag-submit and they have accepted. So, meron na sa notification na we can apply na for the calamity loan sa GSIS. Nilinaw naman ng GSIS na tanging makakautang lamang ay yung mga regular employees at dapat umano ay mayroon silang humid card na gagamitin. Dalawang paraan upang makakapag-apply ng calamity loan. Pwedeng online na kung saan gamit ang humid card, i-scan mo lang ito sabay sa pagpa-biometrics. Pwede mo nang i-encode ang amount na iyong gustong utangin. Samantala ang pangalawang proseso naman ay tinatawag na over-the-counter na kung saan ikaw mismo ang pupunta sa tanggapan ng GSIS at mag-fill up ng form. If you have the humid card, go to any kiosk. Kung wala kang card, temporary card, over the counter. And by the way, for pensioners, over the counter po lahat. May kiosk tayo dito. May kiosk sa division office. I'm checking sa kiosk sa Gensan if it's working already, pero meron tayo sa City Hall. Napag-alaman na pangunahing problema ng mga empleyado ang pangunahing sakit na nakukuha dahil sa nararanasang El Nino. Kaya naman, malaking tulong di umano ito para sa pangunahing pangangailangan ng mga empleyado. Actually, ano yan, health. Health lang man talaga ang concern nila. May iba kasi na may sakit na, ang iba nag-continuing nagpapagamot. Although may healthcare kami, may limitasyon din naman ang aming healthcare. At dahil umaabot sa 40,000 pesos ang maximum na malon sa GSIS bilang calamity fund, hiling naman ngayon ni Tulimao na wag sanang abusuhin ang pagkakataon at gagastahin ng tama ang uutanging pera. I just hope na sana itong calamity loan na makukuha nila talagang may pupuntahan at may magagamitan. Kasi ang concern namin sa HR o yung aming advocacy sa HR is as much as possible, maalis sa loans ang mga tao. But pag in the event ka talagang hindi maiwasan na talagang makapag-loan sila, ang hiling ko lang sana na gamitin ang loan sa tamang paraan o sa may mapupuntahan na tama. Faith Dandoy, Brigada News. Nagpaalala ngayon ng City Health sa mga tao kontra sakit na diabetes. Kumain umano ng sapat at masustansyang pagkain, lalo na ang mga nasa edad 40 pataas na mataas ang risk sa nasabing sakit. Yataw balita mo, Abby Lorenzo. Natatakot na umano si Aling Mona Lisa Valero sa sakit na diabetes. Ito ay dahil ang asawa ng kanyang kapatid ay mapuputulan ng paa sa Dr. George Piruyeca Hospital. Kung sa ingon sa doktor, pag dili siya maputol? Ma-deadball siya eh. Mamatay din siya. Kaya nagsaka naman din eh. Ano nagsaka ang iyang kuan. Pero tama siguro diri putlon.
Ayon naman kay Dr. Washington Loreno, ang head ng City Health Office, na ang pagkaputol ng paa o ang pagkabulag ay isa sa mga komplikasyon ng sakit na diabetes. May may mga pilas na hindi mag-ayo, which we call as diabetic foot. So pwede ni siya maglala and later gasaka ni siya tungod kay hindi na mayong circulation dito sa iyang mga tiil. So ang tendency niya is mamatay ng portion niya na which can lead to amputation of that part. Dagdag pa niya na ang nasabing karamdaman ang nakukuha dahil sa lifestyle ng isang tao o kapag tumatanda na. Tumataas umano ang sugar level na dahilan upang magkasakit. 40 taong gulang na ang factory worker na si Alex Pasamanero. Kaya naman maingat na umano ito sa pagkain, lalo na't naoperahan na siya dati dahil mahilig kumain ng karne ng baboy. Unsay mo ang ginabuhat karon, sir? Maintain lang sa pagkaon siyempre. Tubig, gulay, sa karne, dili kay ko. Gulay lang yun. Okay, dili po ka maka-rice, sir. Limit lang, 1 scoop lang ko hanggang magduha lang. Yan, Based sa data nato ini siya ara sa sa 10 leading causes of morbidity. Napag-alaman na ika-7 ng Abril ipagdiriwang ang World Health Day at isa sa mga tinututukan ng Department of Health ay ang sakit na diabetes. Base sa mga larawang inilabas ng DOH, para umanong masugpo ang sakit na ito, kailangang kumain ng masusustansyang pagkain, mag-ehersisyo at kung may pagdududa sa katawan, magpakonsulta na. Dagdag pa ni Dr. Loreno na sa ngayon mas bumabata na ang nagkakasakit ng diabetes. Okay, may mga causes man prone ang isa ka tao sa sa diabetes. Number 1 is really it's hereditary, no. Narito naman ang mga sintomas sa nasabing sakit. Una, palaging pag-ihi. Madaling magutom o madaling mauhaw. Biglang pagtaba o biglang pagpayat. Madaling mapagod at ang sugat matagal maghilom. Ayon sa mga eksperto, kapag napansin ang nasabing mga sintomas, magpatina sa pinakamalapit na ospital. Abby Lorenzo, Brigada News.